Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gis na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Banwas ang tigbawan ni kaduwa na nga LGU sa Iloilo nga nagdeklarar sang state of calamity bangod sang kaso sang dengue. Estudyante nga taga Bacolod City nga nasapuan patay sa La Carlota City. May gintabo nga katsat antes naging dulaan suno sa iya Iloy. Pamilya nagasinggitan sang hustisya. Presyo sang isda nga tuloy sa Concepcion, Iloilo nagalabot na lang sa 50 pesos kada banyera bangod sa sobra-sobra nga supply. Kag matagas nga kabukiran kag matahog nga waterfalls sa Miagaw, Iloilo nga bala paborito nga lagawan sang mga hiker. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman inyo kapusin and Pretos Live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso na patay bangon sa dengue sa Iloilo City, naglabot na sa 3. 28 anyos nga babae sa Haro nagdugang sa nabiktima. Samtang Tigbawan, Iloilo nagdeklara sang state of calamity bangod sang kaso sang dengue. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa live gikan sa Barangay Takas, Haro, Iloilo City. Zen, anong latest? Jert Adrian, padayon ng pagsaka sang dengue cases sa syudad kag probinsya sang Iloilo bagay nga ginapaalerto ang mga residente. Nagsaka na sa 3 ang napatay bangod sa balatian nga dengue sa Iloilo City. Sa datos ng Iloilo City Health Office, nagikan sa Haro ang 28 anyos nga pasyente. Magluwas sa dengue, ginpahayag nga nagpositibo man ini sa COVID-19 sang ginpaidalom sa RT-PCR test. Sa karon naglabot na sa 649 ang dengue cases sa syudad. 42 sa mga ini ang aktibo nga kaso. Samtang base sa record sang Tigbawan LGU, naglabot na sa 91 ang kaso sang dengue sa banwas sang Tigbawan. 7 naman ka barangay ang may clustering of dengue cases. Apang sa datos nga ginpagwa sang Iloilo PHO, nagdangat na sa 117 ang dengue cases sa Tigbawan, kag wala sang may nalista nga napatay. Apisar kinahanglan pa nga i-consolidate ang duha ka mga datos, isa lang ang maathag. Madasig nga nagasaka ang kaso sang dengue sa Banwa. Bangod sini ginpaidalom na ang Tigbawan sa state of calamity. Suno sa alkalde sang Banwa, mahimo na nga magamit sang LGU ang Quick Response Fund sa pagbakal sa mga kinahanglanon pareho sang larvicide, dengue test kits kag moskitero. Ilabi na nga ginakulang na ang supply. Diretso na lang kita gidya, hindi na kita magagi sa bidding. Kay malawig ina nga proseso ang bidding. So, because ka may emerensya kita, diretso na lang kita. Una na nga nagdeklarar sang state of calamity ang Pasay City. Santo sa criteria, kinahanglan ang duha ka LGU o kung masobra pa nga makadeklarar sang state of calamity, agud mapaidaluman sa sininga deklarasyon ang probinsya. Subong nga hapon nagpatigayon sang meeting ang Iloilo PD RRMC para matalakay ang mga tikang sa pag-atubang sa dengue outbreak. Isa man sa gindiskusyonan kung bala nagakadapat nga ipaidalom na sa state of calamity ang probinsya. Once nga maubra ina, latawon ta, hindi ta pa man mahambal, kung saan maka meeting no ang aton nga or ma-session ng aton nga sanggunian panlalawigan, kung emergency session bala sila buwas or on Monday, that we still cannot say. Halin sang Enero, tubtub subong nga Agosto, masobra 10,000 na ang kaso sang dengue sa bugos nga Western Visayas. Kag nagapanguna sa gihapon ang probinsya sang Iloilo nga may 4,595 cases. Jert, sa pinakauli nga update, ginrekomenda na sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaidalom ang probinsya sang Iloilo sa state of calamity bangod sang dengue outbreak. Jert?
Maramo gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Pamilya naman sang 15 anyos nga dalagita nga nasapuan patay sa La Carlota City, Negros Occidental. Nagasinggitan sa hustisya, biktima may katsyat. Antes ng indulaan, suno pa sa Iloy. Nakatutok ay Pedreso. Bay pa nakamasulbal ang yung kaso na ginimo sa imo. Hindi mapunggan sang Iloy nga si Jennifer nga mangin emosyonal sa tuman kasakit nga nabatsyagan samtang ginahikot ang bangkay sang 15 anyos nga anak sa punerarya. Hindi sinimabaton nga ang handom ni Pearl Joy nga mangin isa ka pulis hindi na matuman. Nasapuan ini nga wala na sang kabuhi sa tunga sang katubuhan sa Barangay Cubay, La Carlota City kahapon. Positibo ini nga ginkilala sang Iloy pinaagi sa iya panapton. Responsable, mapinalanggaon kang mapisan nga subang sa 3 ka mag-ulutod si Pearl Joy. July 29, kadungan sa pagbukas ng klase, nakasulod pagani ini sa Sumag National High School bilang grade 10 student suno sa Iloy. Nagpangayo pa ini sang load kag nagchat sa pakaisa. Aton sa eskwelahan, ang iya na nga pakaisag, gin-chat ya ko no. Nga siling niya, nga update ko bikaron sa ugto, makuha ko motor. Ang iya nga pakaisa, wala iya nag-upod sa iya. Ginbilin pa sang biktima ang bag sini sa eskwelahan, apang wala na ini makabalik pa. May mga nagpahayag sa Iloy nga nakita ang biktima sa crossing sang abonan kag kaangay nga may ginahulat. Sa iya pagpati, may katsyat ang anak kag iniamong iya gintabo sa sina nga tion. Sunod sa La Carlota City Police, wala pa sang ebidensya nga nagatumod kundi ginpatay ang biktima. Posible nga ginhalid lang ini. Wala gid may kami na recover. Pero hoping nga may makita kami ng ebidensya, so hindi din lang to siya. Ang BCPO nagabulig man sa pagpangita sang CCTV footages kag pag-track sang cellphone sa biktima. May mga IT kita nga kuan nga mga personnel at least mapalukit tani ma'am. Ang panangaton ginaidihan subong. Padayon pa nga ginapangita ang sospek. Wala naman nagakadulaan sang paglaom ang pamilya Galve nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ila himata. Ang ginhimo niya, dapat bayaran niya man eh. Kay perti na iya kasakit sa hamon, mamo. Do pa matyaga niya daw sapat lang. Wala gisang kalaban-laban na ginhimo mo sa iya nga aging patay mo gid siya. Nga ano gid ang purpose mo. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay ni Pearl Joy. Samtang, nagpalabot naman sa pagpunong sa pamilya si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ginakondinar man sini ang natabo sa biktima. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Samtang pamilya ni Anay Punong Barangay Ernie Poral ginakalipay ang pagrekomendar sa piskalya nga pasakaan sang kaso nga murder ang suspect nga nagpatay sa ilahimata. Pamilya padayon nga nagapanawagan nga matumod na ang mastermind sa krimen. Si John Sala nakatutok. Daw nakuan sang tunok ang pamilya Poral matapos mabatian nga nakitaan sang probable cause ang Iloilo City Prosecutor's Office sa pagpasaka sang kaso nga murder. Batok sa sospek nga nagtiro patay kay Anay Ingori Labas bunong Barangay Ernie Poral nga si Nilo Guardaya. Sino sa bata sang biktima kasubong nga sabat sa ila pangamuyo ang update sa kaso. Malipay yun ang bilog nga family nga kausad siya kang mas mandasi ang pag-usad sang case sir nga ara na sa court ang case. So, we will see more progress as we go along. Si Guarday ang ginatudlo nga gunman sa krimen. Suno sa Iloilo City Police Office, apisar nga nagapabilin nga innocent until proven guilty si Guardaya. Isa man ini ka welcome development sa paghatag hustisya sa natabo. It only shows nga bisan pa paano ang aton mga ginsumeter nga mga ebidensya, witnesses, circumstansya, kaga pilato ka mga pieces of evidence nga gin-included to naka-warrant no for filing of appropriate cases. Sa piyak sini nagapati naman ang pamilya Poral nga isa pa lang kabukid ang ilang nataklad kag malayo pa ini sa hustisya nga ila ginasinggitan. Gani panawagan nila subong nga kuntani matumod kag mapasakaan man sang kaso ang mastermind kag iban pa nga makahimbon sini. Base sa nakuha ta mga evidence, hindi lang gini si Guardayan nag-Q. Kami siya nga lookout. So, we're hoping nga makakita gid kita strong evidence nga mayara gid nga
information pa kita nga makuha kung sino pagid di involved nga mga tao. Dako man ang pagpasalamat sang pamilya sa gindeploy sang ICPO nga mga pulis sa lugar nga nagabantay sa seguridad sang pamilya. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso, tensyon nagluntad sa nagapadayag niya untat biyahe kag protesta sa Bacolod City kontra PTMP. Yaring balita nga itong gintutukan. Aga pa nagpadulong sa Police Station 1 ang operator nga si Jane Chua. Ginareklamo sini ang ginapasuni hungod nga pagpangbuslot sang duha ka ralisa sa iya jeep nga may ruta punta Taytay Central Market sa ikaduhang adlaw sang transport strike. Ginbalabagan ini kag ang iya driver sa Lacson Extension bangod nagkalit sila biyahe. Kahapon, 5 ka traditional units sini ang nagpasakop sa protesta. Sa buong adlaw, nagpasimpalad ang isa sini ka driver nga magbiyahe. Sang iya bata, manog check up, ito nag-ayos sa sakon nga, dam pwede, mabiyahe lang, ma-shot lang siya. Sabi ko, sige, maupod na lang ako sa imo para hindi ka iharas. Sa tungas ang ilang pagbailuhan ay isang mainit ka tinaga. Hinali na lang kuno, nakupos ang guma sa niya jeep. Nasaksihan kuno ini isang isa ka pasahero. Ang isa ka taga-call center, nagambra sa akong ang goma mo, nakita ko mismo. Nagsungaw dayon ang amon nga goma. Ang ginapasuni may kahimuan, rally isa sa hana isang bakod kambyada manibela ni Rudy Catedral. Makapila ka beses sa gintawgan sa news team sa katedral, apang wala ini nagasabat. Sunod naman kay Lilian Sembrano, sang kabakod Negros nga nagaupod man sa protesta. Kasi may gasabotahe man sa amon. Pero kung may ara gid man sila ma-identify nga halin sa amon, sila na pangatubangon, kag ato na iyatan amon, no? Samtang, ginapakamalaot naman sa Bacolod City LGU ang pagpangsinggit ni Katedral gamit ang megaphone sa isa ka driver nga nagabiyahe sa Takuling nga makitaan sa sining nga video. Mismong kalyado sining nga si Sembrano ang indikaw yon sang kaangay nga akto. Correct lang siguro ang mga approach kay conduct, pero ang sa aton niya, kami ni Rudy Ubnanay man kami, so ako handa man ko nga mag-correct sa iya. Posible magatakop na ang untat biyahe karon sa gabi. Apisar sa pinakatensyon nga natabo, wala sang maiging kustudiya ang kapulisan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso matahom nga mga kabukiran kag busay sa banwa sang Miagaw, paborito nga lagawan sang hikers. Pero magluwas sa adventure, grupo may dala nga bulig para sa mga pigado. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Majestic, refreshing kag relaxing. Ini ang feels nga dala sa hiking adventure sa matagas na kabukiran. Kag matahom nga mga busay, inatanan ma-experience sa banwa sang Miagaw sa probinsya sa Iloilo. No wonder nga paborito ini nga weekend getaway sang hikers halin sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Pero ang hiking may mas madalom kuno nga hugot para sa grupo ni Oms, isa ka mountaineer. Mas sobra 3 ka tuig na nga ginahimo ang hiking for a cause. Silingon sa nagsakasimana magluwas sa pag-explore para madula ang stress sa giban nga palaligban, may mga tao sila na target nga mabuligan. May ara nga mas kisin lang gusto mag-join. Kag ang ga-post ko na sa among group chat nga kung pwede sila kadalas ang ilang pwede hatag sa mga kids. May man kay ga-respond man ang among mga joiners, nagadala man sila damo sa mga regalo o gifts sa mga kabataan. Sa Busay Pili, Busay Lapad, Diwata Falls kag Buslugan Falls ulihi nga nagpadulong ang hikers. Pagkatapos ng day hike, di rin na ginadulong sa mga bata sa pigado ng mga komunidad ang bulig, kasubong sa mga pagkaon, school supplies, sa iban ng mga dugang donations ang hikers. Saliwan, sir. Thank you. Ganda ninyo. God bless sa Sa namin isang feeling, hindi mo ma-explain, happy ka kay makita mo mga kabataan nga happy, smile, much welcome kayo sa barangay every time nga magbalik-balik ka dira kay ginapalipay mo sila kag ginagaan mo sila sa mga regalo. Subong at 2024, mas sobra 5 kagatos na ka mga hikers ang nakapasakop. Paglauman nga mas madamo pa mga ini, agud mas madamo pa ang mapalipay nga kabataan kag mahatagan sang ihom sa simple nga pamaagi. Tess Ordales, 1 Western Visayas. Ini
ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapuso nakuha nga isda nga tuloy sa kadagatan sang Concepcion, Iloilo, nagasulubra. Presyo sini tuman ng pagnubo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nangin kaundan sa mga post sa social media ang tuman kadamo nga isda nga tuloy nga nagakakuha sa mga manugpangisda sa baybayon sang Concepcion, Iloilo sa sulod na sang pila ka adlaw. Sunod sa head sang Local Economic Enterprise Office sang Banwa, season subong sang tuloy gani natural nga tuman sini kabugana. Ang problema bangod sini tuman man ang pagnubo sang presyo sang tuloy. Halin sa kinaandan nga 500 pesos kada banyera, may tion nga nagapresyo na lang ini sa 50 pesos kada banyera. Hindi pa upo sa 300, down sa 200, di sa tag 100 na lang. Minsan may 50 na lang ang per banyera. Suno pa kay Francisco, nagalabot sa 5 katonelada ang nagaabot nga tuloy sa fish port sang Banwa kada adlaw. Apang 3 lang, tugtub 4 katonelada ang mabaligya. May pila ka individual nga nagapamakal sini kag ginapanghatag sa mga pumuluyo sa barangay. Ang mabilin, ginabalik sa dagat kag iula. Kaya ginakaon man sa mga iba na isda. Okay. Kasag o ano kasi sa mga isda. Ginakaon man siya. Sa report nga nabaton sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, halos isa ka semana na nga natalupangdan ang pagdagsa sang tuloy sa Concepcion. Ginalantaw sang ahensya nga posible epekto ini sang close season sang Visayan Sea para sa tuloy gumaa kag iban pa nga ginpatuman sang November 2023 tugtub March 2024. So you allow the fish to grow, you allow the fish to breed. So meaning it has something to do with para magtaas ang populasyon, magdamo kag-amo ng epekto. Lakip man sa mga rason sang pagdamo sang supply sang tuloy sa Banwa, bangod madamo sang marine protected area ang Concepcion. Ginakabig nga dako nga grasya sang Iloilo Provincial Agriculture's Office ang pagdagsa sa mga tuloy. Apang ang ginakabalakan nila amang pag-harvest sang juvenile fish. We might have nga less ang aton nga mangin maymo ang mga breeders naton comes November. Okay, kung masige ang aton nga harvesting. Sa nabaton nga impormasyon sang BFAR, ginlimitahan na sang LGU ang pag-harvest sang tuloy. Ginsuwestyon man sang ahensya nga mahimo nga ibaligya ang mga isda sa mga kaiping nga kabanwahanan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga pasahero, padayon nga nagapanawagan nga kayuhon ang pasilidad sa Mohon Terminal tagdumalahan, nagpasalig nga ila na ini ginaaktuhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magutok, masami wala sang tubig ang comfort room kag lutakon kung magulan. Ini ang pila lang sa mga reklamo sa mga pasahero sa Mohon Terminal sa distrito sang Arevalo. Ang ilihan bala daw kakuan bala wala sang tubig ba may siaran pagid liga na yaman ko kung ginakuan ka dahil LBM manimaho kagid. Wala ang space ang terminal para sa mga amon nga estudyante kay gisaraga kabasa man kami ang Sa pagsekyar sang news team, daan naman kag may mga buho-buho na ang atop sang terminal. Sunod sa chairman sang Committee on Transportation, nagpangayo sila sang affidavit of undertaking sa mga terminal, lakip na ang Mohon, matapos nga wala masunod ang ilang rekomendasyon nga pagpakayo sa mga terminal sang nagpatigayon sila sang inspection sang Mayo. Isa na diri ang pagpalapad sang entrance nga ginatudlo kausa sang traffic sa terminal. Sunod sa tagdumalahan, sa nakaligad niya 3 ka semana, napahalinan nila ang ginabanta pulo ka mga kiosko. Gahi-build gid kita subong sang isa ka building sa may atubang sang ticketing office going to departure area. So masugpon ina ang arrival kag ang departure. Additional nga nga shed para sa aton nga mga pasahero naton nga nag-abot. Isa sa saba sa problema nga nakita sang chairman sang Committee on Transportation sang City Council amo ang pagtukod sang Transport Terminal Inspection Board. Ini ang regular nga magasekyar sang transport terminals lakip ang mga puerto. Agod lang tawon ang compliance sa mga pagsulundan kangay sang sanitation kag structural requirements. Kung hindi compliant ang isa ka terminal, hatagan sila sang penalidad o kung i-revoke ang ila prangkisa. Kung compliant naman, hatagan man sang reward. Pasado na ang ordinansa sa first reading sang session. Dugang ni Kabaluna, tuman ka general ang nabutang sa perimeter boundary ordinance sa syudad, rason niya ginduso ang pagtukod sa inspection board. Sinoning concerned government agencies, anong ila inspeksyonon, no? Ano ang mga aspeto ng lantawon nila. So diri sa aton ordinansa himay-himay naton. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas,
1. Western Visayas. 41.3 million pesos nga balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa Bacolod City inadlaw lang. Mapaubos kung wala na recover suno pa sa kapulisan. Yaring balita nga itong gintutuga. Kung wala na tigayo ng operasyon sa Regional Drug Enforcement Unit kag napalso, ang pag-recover sa masobra 41 million pesos nga shabu sa bodigero nga si alias Tol. Ginpahay sa kapulisan nga inadlaw lang isipon kag madasig ini nga mapaubos sa mga nagahulat nga parokyano. Suno sa BCPO, posible nga iduso sa probinsya o kung itabok sa Panay kag Cebu ang 6 ka kilo nga shabu kung wala gilayon nga nakuha sa kapulisan. Posible man nga gastak sila, no? Posible man nga inang items nga ginakuha nila subong makonsume within days. So isa na sa aton ginalataw, damo gid bala demand or dako gid sang demand nga amo ginakadako. Palaligban pa sa kapulisan kung diin ang source ni alias Tol nga madasig nga nagdako ang illegal nga operasyon. Anay na preso sang ni makatuig ang sospek sa kaso nga pagpang-hold up nga ginatanaw sa kapulisan nga rason kung paano ini nakakuha sa koneksyon. Samtang, desididong kapulisan nga ipasaka ang kasong obstruction of justice sa mga himatas ng suspect nga nagpatunga sa pag-aresto sa iya. Nag-attempt pa nga agawon ang armas ng isa ka pulis, mga pangatubang sa sang kaso. Samtang, ginapaabot na lang sang Bacolod City LGU ang mga test kit para sa random kag surprise drug test sa mga empleyado. Dapat ang gamiton tanga mga drug test, dapat ikuan pa na sang clearance sa regional office sang sang DOH. So that's why nga medyo na-delay. Sang tinalikdan niya tuig, 32 ka empleyado sang bitaw, kag 21 ka empleyado sang Public Order and Safety Office ang mga nagpositibo sa drug test. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station ginako nga striker sang una sa police station ang nakapalagyo nga suspect sa isa ka drug buy-bust operation. IPPO ginaimbestigaran na ang kahilabtanan sa pila ka kapulisan sa Tigbawan sa nakapalagyo nga suspect. Si John Sala nakatuto. Ginaako sang hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga ang nakapalagyo sa drug buy-bust operation nga ginkasa sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Team sa barangay Napnapa Norte nga si alias Boy Amo ang striker ginmansad to sa police station. Apang pagklaro ni Captain George Lenantud, naguntat na ini bilang striker sang siya ng hepe. Isang pag-abot na naton dira sa station, sir, wala nakita, hindi na nato na yung striker, sir, ang allegedly nga nakapalagyo during sang pagkandak sang buy-bust operation, sir. Dugang pasini kung ano man ang mga illegal nga aktibidad sang suspect subong, wala na sang kahilabtanan pa ang Tigbawan MPS. Ang striker ang nagaserbi nga sulugoon, janitor o kon all-around helper sang isa ka police station. Gintinguan sa news team malabot ang anay hepe sang Tigbawan Municipal Police Station nga si Captain Mary Jane Panes, apang wala ini nagasabat sa tawag o kon mensahe sang news team. Bangod sa mga nakalabot nga impormasyon kag sa mga issue sa nasambit nga operasyon, padayon ang investigasyon sa Iloilo Provincial Police Office kung bala may kahilabtanan gidman ang pila ka mga kapulisan sang Tigbawan sa pagpalagyo ni alias Boy Amo. Ang tanan naman nga mga information pareho sini nga mga sitwasyon automatic naman na sa ginakandakan sang validation sa nga report especially sa Iloilo Police Provincial Office para mabalaan gid kung how true is that. Tubtub subong, wala pa man nakagawa ang resulta sa drug test agin patigayon sa tanan nga personnel sang Tigbawan MPS. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, 1 Western Visayas. Masugton pa sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office ang pagbantay sa pantalan kay mga puerto kaupod ang barangay officials kung saan posible makalusot ang mga baboy pati man pork products halin sa mga lugar na may kaso sang African Swine Fever o kung ASF. Madunduman niya sa border control checkpoint sa Intercept ang 41 kabuhi nga baboy sa Escalante City bangod wala sa dokumento nga na-presentar. May na-intercept man sa Calatrava ang ginapatihan kabahin sa mga baboy nga ginpang ship back. Sunod pa sa PVO, may posibilidad niya ikarga sa mga sakayan ng mababoy kasubong sa natabo sa Escalante City kung saan halin sa sakayan, ginsaylo sa truck, ang mababoy nga ginapatihan halin sa Cebu. Ginapalubong na ang mababoy nga na-intercept.
Ang bangka nga ginsakyan is amo man na ang pabalik, gin-expected nga nagbalik gid dito. Mga puso, balor sang halit sang army worms sa mga pananom sa Negros Occidental naglabot na sa masobra 30 milyones pesos. Mga peste walang gihapon matap na suno pa sa Provincial Agriculture Office. Nakatutok, Aileen Pedreso. Bangod sa epekto sa malawig na tig-ilinit, Hunyo, subong nga tuig, sang na-monitor sang Office of the Provincial Agriculturist ang pagpang-atake sang army worms sa mga pananom nga mais kag tubo sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Nagpatigayon sang inspeksyon ng mga eksperto gikan sa University of the Philippines sa Los Baños sa mga kampo kag nagrekomenda sa pag-formulate sang pesticide nga amo ang gingamit sa massive spraying sa pagtapna sa pagdamo pa sa mga peste. Apa, hindi gihapon mahapos ang pagtapna sa mga ini base sa ulihi nga monitoring sa provincial government. It's quite challenging. There are 11 LGUs that have reported already. For areas where we have treated, medyo na control man. So ginaapas naton sila, no. Sa 11 ka LGUs, pinakaapektado ang San Carlos City nga ginsundan sang Calatrava kag La Castellana. Naglabot na sa 38 million pesos ang balor sang kalitan nga gintugas ang peste sa masobra 2,500 ka hektarya sang pananom. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, may pila naman kabayin sa probinsya nga amat-amat na nga nakarecover, kasubong na lang sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Kangay sa mga pananom ni Laini nga sadto, nakitaan sa mga buho-buho, tugas ang peste. Nami kay daw na umpawan man. Daw wala man sila nagdamo gid. Nagpainas ng 3 million pesos nga pondo ang probinsya sa pagbakal sang dugang nga pesticides kontra army worms. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso na tala na nakasuhan sa syndicated estafa ang mga anay opisyal kag miyembro sang board sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Ini ang gintuad sang chairman subong sang kooperatiba nga si Attorney Joseph Edward Areño. Dugang sini may iban pa nga kaso kriminal nga ipasaka. Wala na ginbuyagyag ni Areño kung pila ka mga opisyal ang pasakaan sang kaso. Apang ang mga ini ang involvado sa pagpreparar, pag-obra kag pag-release sang cheque. Gintunan man ni Areño ang posibilidad kung haon nga bayad ang propiedad sa mga akusado nga wala na diri sa pungsod sa ilang minilyon nga uta. It took us a while kay we have to get those checks from Landbank, and we found out there are some checks nga actually are not covered by any known documents. Arestado ang basurero sa Kalahunan Dam site nga si alias Boy sa ginka nga drug buy-bust operation sa Mandurriao Station Drug Enforcement Team sa Barangay Kalahunan kagabi. Nakuha ng suspect sang 10 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos. Sunod sa hepe sang Police Station 5 nga si Captain Val Campbell. Madugay na nga namonitor sang barangay ang mga illegal nga bulahaton sang subject antes ginka ang operasyon. Nadakpan ang subject pinaagi sa report man sa mga residente sa lugar. Dako pang ginakabig gabunan nga akyat bahay nga si alias Nonoy, 17 anyos, residente sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Barangay Amparo Pavia sa Pavia Municipal Drug Enforcement Team. Nagaserbi man nga runner ang suspect sa mga durugista sa Banwa. Nakuha saya ang 13 gramos sa ginapasuning illegal nga droga nga nagabalor sang 88,000 pesos. Madugay na kuno nga nagapakigbahin sa sininga modos ang suspect. Tapos sa kumpara sini nga mga nagdigad nga adlaw, mas mahinay na ang huyop sang habagat subong. Nagalabot na lang ini sa Northern Luzon samtang may localized thunderstorms naman sa iban pang bahin sang pungsod. Sa dato, sa Metro Weather may chances ang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros provinces. Posibleng ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, isa sa mga nagabulig sa paghatag sa pagkaon sa mga pamilya nga Pilipino ang mga small-scale ukon municipal fishers. Ini nga palang abuyan ang isa man sa mga nagabuhi sa mga lokal nga ekonomiya.
Apang sa piyak sini ang mga municipal fishers sa makabig nga wala nagabaton sa nagakaigo ang atensyon. Ini ang luyag hatagan sang solusyon sang National Consortium for Small Scale Fisheries Research and Development nga kilalaman bilang TBTI o Too Big to Ignore Philippines. Tuyo sini nga ang mga municipal fisher ang mahatagan man sa nagakaigo nga pagtamod. Kaangot sini may ipatigayon nga first Philippines Small Scale Fisheries National Symposium sa Oktubre. It is very important because that is how you can create impact. You can create influence. Ginmando sang Constitutional Court sang Thailand ang pagkakasapwesto kay Prime Minister Srettha Thavisin bangod sa pag-appoint sini sa isa ka anay abogado sa iya gabinete nga nakaagi preso. Si Srettha ang ikaapat na nga Thai Premier nga ginkakas base sa desisyon sang korte sa sulod lang sang 16 ka tuig bangod sa paglapas sini sa konstitusyon. Ang order ang ginbato naman ni Srettha. Wala pa ini nakalabot isa ka tuig sa serbisyo, gani kinahanglan mag-convene ang parliament para magpili sa magabulo sa iya. Pila ka pumuloy ang nakibot, apang madamo naman ang nakahangop sa sorpresa nga desisyon ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida nga hindi na ini magpare-elect bilang leader sang Liberal Democratic Party. Nga nagauto naman sa pagpangalagad sini bilang pinuno sang pungsod. Ang desisyon ni Kishida nga maguntat ang kadungan sa mga revelasyon sang koneksyon sang partido sini sa isa ka kontrobersyal nga simbahan kag ang wala na record nga mga donasyon sini sa fundraising party sang LDP. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad, madamong salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prieto. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.